Amen. Blessed morning everyone sa Visayas at Mindanao, Philippines. Isang mapagpalang umaga po sa atin once again. Good morning, good morning. So I'm Pastora Vivian Lizardo, the Word of God Spirit of Life Ministry, San Isidro Homes, Cabuyao. So isang mapagpalang umaga din po sa aming pastor sa Bohol, kay Pastor Chupi Layumo, lalo na sa aming founder ng the Word of God Spirit and Life Ministry, kay Pastor Alfred Islam, sa buong pamilya ng mga members ng main branch, Cagayan de Oro. Good morning, at isang mapagpalang umaga din po sa amin sa San Isid, sa lahat ng mga taga-Bohol, kay Pastor Chupi Layumo ng Bohol. Good morning sa buong pamilya, lahat ng mga members ng the Word of God Spirit and Life Ministry, Bohol, good morning. At sa mapagpalang umaga din po sa aming pastor sa Claveria, Anii, kay Pastor Jury Catarata, sa buong pamilya lahat ng mga members, at sa Claveria at Maki, kay Pastor Bernie Sinagunya. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ganun din sa Cebu kay Pastor sa Itinote. Good morning sa lahat po ng mga members sa Luzon, Visayas at Mindanao, at ganun din sa lahat ng mga viewers, subscribers sa ating YouTube channel and Facebook. At thank you sa lahat ng laging nakasubaybay, nananatili sa ating gawain sa YouTube at Facebook. Good morning sa isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So tayo ay manalangin upang mahanda natin ang ating sarili sa magandang balita. So, magandang balita, tayo manalangin. Good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. Father, we come to you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life. Father, thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge. Holy Spirit, you're the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Allow us, Holy Spirit, sa pag-open mo ng kanilang spiritual ears, heart, upang sila ay makatune in dito sa ating YouTube channel, Facebook. At Heavenly Father, ang aming mga kaaway hindi makagawa ng sandata para gamitin ang kanyang mga labi, para magsalita laban sa amin dahil ang aming katuwiran ay mula sa Panginoong Jesucristo. Thank you, Father God, sa anointing to impart to me, to your servant, to destroy all the works of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit of sickness, ubusipon lagnat ng kaso ko, spirit ng cancer, stroke, diabetic, kidney failure, sakit sa high blood, sakit sa puso, sakit sa kahirapan, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Go back to the Hades. You're defeated enemies 2,000 years ago nakalipas through the blood of Jesus Christ. Naglinis, nagpatawad sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Ikaw, demons, evil spirit, lumayas ka sa mga tao ng Diyos. In the name of Jesus Christ of Nazareth, sa namamagitan ng Panginoon sa Kristo na siyang inalay ang kanyang sarili upang ang tao ng Diyos walang kahirapan sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoon sa Kristo, walang sakit. Salamat, Ama, sa complete healing from head to foot na normal ang function ng iyong mga anak right now, Father God. Thank you, Father God, sa protection, sa guidance, sa comfort na pinagkakaloob mo sa iyong mga anak, sa iyong lingkod. We love you, Father God in heaven. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. All the glory and honor is in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa ating million viewers. Kay Doña Chona Pagalan, good morning, good morning.
Isang mapagpalang umaga sa iyo ay Doña Sister Jonas. Good morning, good morning. So, isang mapagpalang umaga po sa ating million viewers. So, good morning, good morning. So, disclaimer po tayo. Narito po tayo upang matuto sa pamamaraan ng Diyos, upang makamtan natin ang nais ng Diyos sa atin ng mga pagpapalang espiritual, pagpapalang financial at pagpapalang physical na pagpapala. So, ano yung ating pag-uusapan ngayon? Paano maaaring maka-impluwensya sa pag-uugali at desisyon ng isang tao ang pagkilala sa koneksyon sa pagitan ng pagmamataas at negatibong mga resulta. So, ito yung moral na aral na ating pagnilay-nilayan. So, kailangan natin ng pagkilala sa koneksyon sa pagitan ng pagmamataas at mga negatibong kinalalabasan ay maaari magkaroon ng malaking epekto sa pag-uugali o desisyon ng isang tao na humahantong sa mahalagang aral sa moral. Narito kung paano maaring maimpluwensyahan ng kamalayan na ito ang isang tao. So, kaya nga ito'y narito ang isang pinahabang paliwanag kung paano ang pagkilala sa koneksyon sa pagitan ng pagmamataas at negatibong mga resulta ay maaring maka-impluwensya sa pag-uugali at mga desisyon ng isang tao, kasama ang nauugnay sa talata sa Biblia na nagbibigay diin ng mga prinsipyong ito. So ito yung sinasabi sa una, recognition, humility and self-awareness. Una, humility and self-awareness. So sinasabi dito, kababa ang loob at kamalayan sa sarili. Ang pagkilala sa ugnayan sa pagitan ng pagmamataas at mga negatibong resulta ay maring humantong sa isang malalim na pakiramdam ng pagpapakumbaba. Kaya nga ito'y ang pagkilala na pagmataas ay maaaring humantong sa pagbagsak ng isang tao ay naghihikayat na ng kamalayan sa sarili at pag-uunawa na walang sino man ang immune sa mga pagkakamali. Kamalayan na ito ay umaayon sa mga turo ng Biblia tungkol sa pagpapakumbaba. Kaya nga sinasabi sa Proverbs 16 verse 18 na ang kapalaluan ay nauuna sa pagbagsak, ang mapagmataas na espiritu ay nauuna sa pagkahulog. So kaya nga mahalaga na mayroon tayong humility. Ibig sabihin na mayroon tayong kababaang loob. So kaya ito ang pag-unawa sa ugnayan sa pagitan ng pagmamataas na mga negatibong resulta ay maaaring mahikayat ang isang tao na linangin ang pagpapakumbaba. Kaya nga ito yung sinasabi dito, sa pagkilala na ang labis na pagmamataas ay kadalasang humahantong sa pagkakamali at mga salungatan na mga relasyon, ang isang tao ay maaring aktibong maghangad na maiwasan ang mga negatibong kahinatnan sa pagitan ng pagsasagawa ng pagpapakumbaba. So maaari sila maging mas bukas sa pagkilala sa kanilang mga limitasyon, pag-aaral mula sa iba, at pagtanggap ng nakabubuo sa pagpuna. Kaya nga ito yung self-reflection. So kaya nga i-assess natin yung ating sarili. Pagmuni-muni sa sarili ang kamalayan sa koneksyon sa pagitan ng pagmamataas sa mga negatibong resulta ay maaaring nag-uudyok ng pagmuni-muni sa sarili. Maaaring simula ng mga tao ang natanungin ang kanilang mga motibo sa pag-uugali na sinusuri kung sila ay kumikilos dahil sa tunay na kumpiyansa o maling pagmamataas. Ang regular na pagtatasa sa sarili ay maaaring humantong sa isang mas balancing image sa sarili at isang mas malaking pagtuon sa personal na paglago. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan na kailangan natin magkaroon tayo ng sariling pagsusuri. So kaya ano pa? Wisdom and learning. So kaya dito yung ang karunungan at pagkatuto, ang pag-unawa sa kaugnayan ng pagitan ng pagmamataas
mahinang paggawa ng desisyon ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa pagkauhaw sa karunungan at pag-aaral. So hinikayat nito na ang mga mananampalataya ay humingi ng kaalaman, payo at payo bago gumawa ng makabuluhang mga pagpipilian. Ito'y umaayon sa biblikal na diin sa paghahanap ng karunungan. So kaya nga sinasabi dito sa Proverbs 11 verse 12, kapag dumating ang kapalaluan, dumarating din ang kahihiyan. Ngunit kasama ng pagpapakumbaba ang karunungan. So ibig sabihin nito, kapag tayo nagpapakumbaba, ito tayong mga anak ng Diyos ay may karunungan tayo. Ang pagiging bukas palad, ang pagiging bukas sa pag-aaral, ang pagmamataas ay kadalasan humahantong sa pag-aaral dahil maaari nitong pigilan ang mga individual na unawain, umamin kapag wala silang alam. Sa pamamagitan ng pagkilala na ang hindi pagpigil na mapagmamataas ay maaring makahadlang sa personal na pag-unlad, ang mga individual ay maaring maging mas bukas sa mga bagong idea, karanasan at mga pagkakataon sa pag-aaral. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya ano pa ang dapat nating moral na aral? Sinasabi dito, relationship and unity, mga relasyon at pagkakaisa, ang pagkilala kung paano masisira ang pagmamataas sa mga relasyon ay binibigyan din ng kalagahan ng pagpapakumbaba at empathy sa pakikipag-ugnayan sa iba. Tinataguyod dito ang diwa ng pagkakaisa sa pagtutulungan sa halip na pag-iisa. Binibigyan din ng Biblia na kahalagahan ng maayos na relasyon. So kaya nga sinasabi sa Philippians 2 verse 3 to 4, sinasabi dito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa makasariling ambisyon o walang kabuluhang kapalaluan. Sa halip na sa pagpapakumbaba ay pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa iyong sarili. Hindi tumitingin sa inyong sariling kapakanan, kundi ang bawat isa sa inyo sa kapakanan ng iba. So kaya nga ito'y sinasabi na hinikayat tayo nito bilang mananampalataya na magsagawa ng kababaang loob sa pamamagitan ng pag-una sa kapakanan ng iba bago ang ating sarili. Ito ay tumatayo bilang isang counterpoint na pagmamataas at makasariling ambisyon na nagbibigay diin sa kalagahan ng pagpapakumbaba sa pakikipag-ugnayan sa iba. So ano pa ang moral na aral? Sinasabi dito na ito yung resolution, conflict resolution sa salungatan. Ang pagkilala sa mga mapagmataas ay kadalasang nagpapasigla sa mga salungatan ay nagbibigay daan para sa isang mas mapayapang paraan sa mga hindi pagkakasundo. Inihikaya tayo nito bilang mananampalataya na unahin ang pagkakasundo kaysa personal na tagumpay. So itinataguyod ng Biblia ang kapayapaan at pagkakasundo. Kaya nga ito'y sinasabi na pagluta sa salungatan. Ang pagmamataas ay maaring magpalaki sa mga salungatan habang ang tao ay nagiging mas nakatuon sa pagkapanalo sa isang argumento o pagtatagumpay sa kanilang sarili na tama. Ang pag-uunawa na dinaminiko, ito ay maaring mahikayat ang mga mananampalataya na lapitan ang mga salungatan ng may pagpayag na kompromiso or humarap ng karaniwang batayan. So kaya nga ito yung pagbabagong ito ay maaaring mantong sa mas mapayapa at produktibong paglutas ng salungatan. So kaya nga sinasabi dito sa James chapter 4 verse 6, sabi dito sa James chapter 4 verse 6, ngunit binibigyan niya tayo ng higit na biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit binibigyan loob ng ang mapagpakumbaba. So kaya nga sinasabi dito na ito'y mahalaga na sinasabi sa banal na kasulatan na ang mas mahusay na paggawa ng desisyon kapag kinikilala ng mga tao ang ugnayan sa pagitan ng pagmamataas at mahihirap na desisyon. So maaari silang maging mas maingat sa paggawa ng mga pabigla-bigla na pagpili. Maaari silang maglaan ng oras upang isaalang-alang at
ang iba't ibang pananaw, humingi ng payo at timbangin ang mga potensyal na kahinatnan ng kanilang mga aksyon bago magpatuloy sa kanilang ginagawa. Kaya nga ito'y diskarte na ito ay maaaring humantong sa mas maalalahanin at matalinong mga desisyon. So ano pa yung sinasabi sa Biblia? Moral na aral, kailangan natin na magkaroon tayo ng gratitude or pasasalamat at pagkakontento. Gratitude and contentment. So sinasabi dito na tayo magpasalamat at maging contentment tayo, pagkakontento. Ang kamalayan sa negatibong resulta ng pagmamataas ay maaaring humantong sa isang pagbabago sa pagtuon mula kung ano ang kulang sa kung ano ang mayroon sila. Pagyamanin ang pagsasalamat at kasiyahan. Ito ay umaayon sa mga turo ng Biblia tungkol sa kasayahan. Kaya nga sinasabi dito sa Hebrews chapter 13 verse 5, panatilihin ang iyong buhay na malaya mula sa pag-ibig sa pera at maging kontento sa kung ano ang mayroon ka. Dahil sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So kaya dito, ipinapahayag dito na dapat makontento tayo, na magpasalamat tayo sa lahat kung ano ang mayroon sa atin, na ito isang kamalayan sa koneksyon ng pagmamataas sa mga negatibong resulta ay maring magsulong ng isang pakiramdam ng pasasalamat sa halip na laging magsikap para sa higit pa or ihambing ang kanilang sarili sa iba. Maaring matutunan ng mga mananampalataya na pahalagahan kung ano ang mayroon sila at ang mga taong sumusuporta sa kanila. Ang pagbabagong ito ay maaaring mag-ambag ng higit na kasiyahan at pangkalahatang kagalingan. So kaya nga ano pa ang moral na aral, sinasabi dito na kailangan natin na servant leadership, pamumuno ng lingkod. So ang pagkilala sa mga panganib ng mapagmataas ay naghihikayat sa mga mananampalataya na yakapin ang pamumuno ng lingkod, kung saan sila ay namumuno sa pamamagitan ng halimbawa at inuuna ang pangangailangan ng iba bago ang kanilang sarili. So ang pamamarang ito ay umaayon sa biblical na model ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi niya sa Mark 10 verse 43 to 45, sinasabi, hindi gayon sa inyo. Sa halip, ang sino mang nagnanais na maging dakila sa inyo ay dapat na maging lingkod ninyo. At ang sino mang nagnanais na mauna ay dapat maging alipin sa lahat, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. So kaya nga ito'y sinasabi na pinakamahusay na relasyon na ang pagmamataas ay maaari makapinsala sa mga relasyon sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa iba ng hindi pinahahalagahan or hindi pinahahalagan. Ang pagkilala nito, ang mga individual ay maaaring magsikap na makipag-usap ng mas epektibo, magpakita ng empathy at aktibong makinig sa iba. Ang pagbuo ng mas matibay na koneksyon sa pagmamagitan ng pagpapakumbaba ay maaaring humantong sa mas malusog at mas makabuluhang relasyon tulad ng Panginoong Jesucristo na siya ay naglingkod para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang tayo ay mailigtas. Yan ang katotohanan na sinasabi na ang pagkilala sa mga negatibong resulta ay naugnay sa pagmamataas ay maaaring humantong sa isang mas malaking pakiramdam ng personal na pananagutan. So kaya nga ito'y sinasabi na ang pagsasama-sama ng mga turong ito sa buhay ng isang tao ay maaaring humantong sa isang mas mahabagin na pag-iral, kung saan ang kamalayan sa mga panganib at pagmamataas ay gumagabay sa pag-uugali, paggawa ng desisyon at mga relasyon. Ang pananaw na ito ay nakabatay sa pagpapakumbabaan at pagiging di makasarili, ay maaaring humantong sa isang mas kasiyasya at may layunin na buhay na nagpapakita ng mga pagpapahalagahang itinataguyod sa Biblia. So yan ang katotohanan. Sinasabi dito na ito ay
Ang pag-unawa sa ugnayan ng pagitan ng pagmamataas at mga negatibong resulta ay magsisilbing isang makapangyarihang moral na aral na naguudyok sa mga mananampalataya na yakapin ang pagpapakumbaba, pagbutihin ang kanilang mga relasyon, gumawa ng mas matalinong mga desisyon, at pasiglahin ang personal na pag-unlad. Ang kamalayan na ito ay naghihikayat sa isang mas maingat at intentional na diskarte sa pamumuhay na maaring humantong sa higit sa katuparan at positibong kontribusyon sa lipunan. So yan ang magandang balita na ipinahayag ng banal na kasulatan. Kaya kung nais natin, maaari na papasukin sa ating buhay sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya. Susundan natin ang panalangin ito, pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa Diyos. Alam ng Diyos ang katayuan ng iyong puso. Hindi siya tumitingin sa panlabas na anyo. Ang tinitingnan niya kung handa mo ba siyang tanggapin sa iyong puso't isipan at kaluluwa. So kaya nga ang sino mang nagnanais na maging magkaroon ka ng maiwasan ang negatibong kahinatnan at pagbagsak. So, papasukin mo ngayon din sa pamamagitan ng paanyaya ng Panginoong Jesucristo sa iyong buhay na papasukin mo siya at tanggapin. Maging Iglesia ni Cristo ka man, maging Katoliko ka man, maging Baptist, maging mga born again na born again, na yan ang katotohanan na i-renew mo yung pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo. Kung hindi mo pa nararanasan ang tunay na biyaya ng Diyos, so ibig sabihin, kailangan mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. So, sa pamamagitan ng panalangin, papasukin mo siya, susundan mo ang panalangin ito upang siyang maghari sa iyong buhay, upang maiwasan mo ang pagiging hambog, pagiging mapagmataas sa iyong sarili. So manalangin tayo, sundan mo ang panalangin ito. Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Hesus, kailangan kita, nagtitiwala ko, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan mula pagkabata hanggang sa ngayon sa isip, salita at sa gawa. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyayahan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyong walang hanggang pamilya. Salamat ikaw po mag-aray sa trono ng aking buhay at mamuhay, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Lord, sa gali sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So ngayon, tinanggap na natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Tayo ngayon ay anak na ng Diyos at tayo maniwala tayo na anuman ang ating kailangan granted sa bawat isa. Kaya nga, kung may mga request kayo na mga prayer or may request kayo na mga topic, so pwede po kayo mag-comment sa comment section upang sa susunod na araw, so sasagutin natin kung ano yung mga katanungan ng bawat isa sa inyo. So kaya nga ito mahalaga na dapat lagi tayong nakikinig sa magandang balita. Sapagkat kung alam natin ang katotohanan, hindi mananatili ang kahirapan, hindi mananatili ang sakit, hindi mananatili ang mga problema sa sangkatauhan. Sapagkat alam natin na tayo binigyan ng Diyos ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, kaya kaya natin ang lahat ng mga pagsubok na ibinibigay ni Satanas. Kaya kaya natin sapagkat alam natin na ang salita ng Panginoon ay nananatili sa atin, kaya hindi mananatili ang mga sakit, hindi mananatili ang problema, hindi mananatili ang mga kahirapan sa sanlibutan kung tayo sumasampalataya sa Diyos na buhay. Yan ang katotohanan. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayo pinalaya sa kahirapan
Pinalaya tayo sa kasalanan, pinalaya tayo sa mga problema, pinalaya tayo sa mga sakit. So kaya, ang tunay na anak ng Diyos, hindi mananatili ang sakit. Kung nananatili sa iyo ang sakit, ibig sabihin nalinlang ka ni Satan dahil sa maling katuruan ang iyong pinapakinggan. So kung mali ang katuruan na iyong pinapakinggan, 100% mananatili ang sakit. Dahil mali ang katuruan na iyong pinapakinggan or sinusuportahan. So kaya, ang mga tao ay nalinlang ni Satan dahil mali ang kanilang katuruan na pinapakinggan or sinasamba or mali ang kanilang sinasamba. Dahil ang tunay na anak ng Diyos, hindi ka maghihirap, hindi ka magkakasakit, hindi mananatili ang sakit, hindi mananatili ang kahirapan. Dahil ang lahat ng mga bagay dito sa libutan ay temporary lang. So kung nananatili sa iyo ang sakit, so ibig sabihin nalinlang ka ni Satan or mali ang katuruan na pinapakain sa iyo ng mga natuturo ng salita ng Diyos. So yan ang katotohanan na ang tao ay nalilinlang dahil sa mali ang katuruan na kanilang pinapakinggan. Ngunit kapag tama ang iyong pinapakinggan, 100% hindi magtatagal ang sakit. 100% hindi magtatagal ang kahirapan ng sangkatauhan. Dahil ito ang tunay na kung bakit ang Panginoong Jesucristo pinadala sa sanlibutan upang tayo'y bigyan ng masaganang buhay. Dahil siya ang nagdala sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Jesucristo, siya ang nagdala ng kahirapan. Siya ang nagdala ng kasalanan ng sangkatauhan. Siya ang nagdala ng mga sakit ng sangkatauhan. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi mananatili ang sakit. Walang maintenance. Kung nananatili ang maintenance, nananatili pa ang kasalanan sa sangkatauhan. Kaya manalangin tayo sa Ama. Maniwala tayo na tayo pinagaling na sa pamamagitan ng paglihans mo sa iyong mga kamay. Sa lahat ng iyong mga nararamdaman, kung ikaw ay may nararamdaman sa iyong buhay, sa iyong katawan, ilihans mo sa parte ng iyong katawan, sa iyong nararamdaman at manalangin tayo, yung panalangin ng may pananampalataya, yung paniniwala ko at paniniwala mo, malaki ang impact ng ikaw ay gagaling sa pamamagitan lamang ng paglilihans mo sa iyong karamdaman. Kung kailangan mo ng financial na pagpapala, hawakan mo ang iyong wallet or yung bulsa na yung, kung ano man yung may bulsa ka dyan sa iyong katawan or wallet. Kung kailangan mo ng kagalingan, kung saan ka may nararamdaman, hawakan mo ang part ng katawan na iyong nararamdaman. At ikaw ay gagaling sa pamamagitan ng panalangin, may pananampalataya, sabayan maniwala ka sa panalangin, ikaw ay gagaling. So kahit ikaw ay pinapahirapan ng kahirapan, mga karamdaman, sakit, mga problema, or financial na kahirapan, so manalangin tayo. So isa puso't isa isip ang panalangin ito. So maniwala ka kung ano yung nararamdaman mo, palayasin mo sa iyong katawan. Pag panalangin natin na pinapalayas mo ang spirito ng mga sakit, banggitin mo yung sakit na nararamdaman mo, palayasin mo sa iyong katawan at hindi yan mananatili sa iyo kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon. Dahil 100% na tayo ay pinagaling na. Kung wala ng kasalanan, 100% na ikaw ay gagaling. Ngunit kapag ikaw ay may kasalanan pang natatago sa iyong puso, ang sakit ay hindi aalis, ang kahirapan ay hindi aalis. Ang mga problema ay hindi aalis sa iyong buhay sapagkat nananatili pa ang mga kasalanan. So manalangin tayo sa Ama, maniwala ka, ikaw ay gagaling sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin sa langit, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ama, alam mo ang pangangailangan ng iyong mga anak. I pray, Father God, kung ano man yung kanilang desire sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga desire sa kanilang mga puso. I pray, Father God, na granted na sa bawat isa yung mga tao na nangangailangan ngayon ng
mga pagpapalang financial. I pray, Father God, I bind in the name of Jesus Christ, the spirit, yung mga spirito ng kahirapan, lumayo sa kanilang mga katawan. In the name of Jesus Christ of Nazareth, sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, spirito ng kahirapan, mga espiritu ng sakit, lumayas kayo sa mga tao ng Diyos, go back to the Hades. Mga espiritu, kung ano man yung sakit na nararamdaman mo, palayasin mo sa iyong katawan, banggitin mo sa iyong panalangin, sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoong Jesucristo. Ang mga tao ng Diyos ay wala ng sakit. Ikaw espiritu ng sakit na nagpapahirap sa mga tao, I pray, Father God, espiritu ng cancer, diabetic, espiritu ng kidney failure, espiritu ng sakit sa puso, espiritu ng high blood, espiritu ng stroke, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I bind you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ginagapos kita, tinatalian kita sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na taga Nazareth. Go back to the Hades in the name of Jesus Christ of Nazareth. Mga espiritu ng mga sakit na bigay ni Satanas, inuutusan kita right now na lumayas ka sa mga tao ng Diyos, na bumalik ka sa Hades na yung pinanggalingan, espiritu ng cancer, espiritu ng rabies ng pusa, rabies ng aso, in the name of Jesus Christ of Nazareth, yung mga katikati sa balat, espiritu ng mga katikati sa balat, lumayas ka sa mga tao ng Diyos. Espiritu ng mga cataract, espiritu ng mga ubo, sipon, lagnat, trangkaso, in the name of Jesus Christ of Nazareth, lumayas ka sa mga tao ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na sila'y pinatawad. Ang bawat isa sa amin pinatawad sa pamamagitan ng kanyang dugo, paglilinis sa aming mga kasalanan. At sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoong Jesucristo nang siya ay ipinako sa krus, ang mga tao ng Diyos wala ng sakit, walang kahirapan, walang mga problema. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang nagdala, kaya ikaw, Satan, demons, evil spirit, wala ka ng kapangyarihan, na-disarm ka na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na taga Nazareth, lumayas ka sa mga tao ng Diyos at bumalik ka sa Hades na yung pinagmulan at huwag ka nang babalik pa sa mga tao ng Diyos. Inuutusan kita right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Mga espiritu ng cancer, lumayas ka sa mga tao ng Diyos. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I release healing right now sa mga tao na nangangailangan ng healing. Thank you, Father God, sa complete healing from head to foot, na normal na ang function ng iyong mga anak right now na nangangailangan ng healing. Thank you, Father God, sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoon Jesucristo. Complete healing ang natanggap ng mga anak ng Diyos right now, Father. Thank you, Father God, sa complete healing. According to your words, Father, ang sinamang sumasampalataya sa iyo hindi mapapahiya. Kaya, Ama, salamat, hindi kami mapapahiya sa mga taong sumasampalataya. Makakamta nila ang complete healing right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat, Father God, sa complete healing na natanggap ng aking mga kapatid na nangangailangan ng healing right now, Father. Thank you, Father God, na hindi mananatili ang kahambugan sa mga tao ng Diyos. Sapagkat, salamat, Ama, sa pagbibigay mo ng pusong mapagpakumbaba at kababaang loob na pinagkakaloob ang bawat mga pagkukulang ng bawat mananampalataya na isinusurrender sa iyo, na ito'y nagpapakita ng kababaang loob na hindi kami nagmamataas sa aming mga sarili, ngunit ikaw ang itinataas namin, Ama. Thank you, Father God, na walang pagkukulang ang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na yung mga anak. Sapagkat naman ang aming hinihingin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, yung pinagkakaloob. Kaya ikaw yung the best shepherd sa aming buhay na iniingatan mo kami sa bawat lakad ng iyong mga anak. Magtrabaho, magnegosyo, ang favor ay nasa amin at lagi mo kaming iniingatan ang bawat isa.
sa bawat isa sa amin na yung mga anak, Father. Lalong-lalo na, Father, yung mga tao na ginagamit mo upang to support your ministry dito sa The Word of God Spirit and Life Ministry. Thank you, Father God. Sa thousandfold na pagpapalang, ibinabalik mo sa kanila mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan at lalong-lalo na ang proteksyon sa kanila, sa kanilang bawat ginagawa, lagi mo silang iniingatan. At salamat, Ama, ganun din yung mga tao, mga leader ng simbahan sa The Word of God Spirit and Life Ministry, sa lahat ng mga pastor at lahat ng mga leader ng simbahan na isinasabuhay yung salita. Salamat, Ama. Lalong-lalo na sa aming founder. Thank you, Father God, na sa pag-iingat mo sa bawat isa sa kanila, Father, lalong-lalo na ang mga pamilya ng aking mga kapatid, sa pananampalataya, sa lahat ng mga pastor, sa The Word of God Spirit and Life Ministry. At thank you, Father God, sa mga tao, sa government. Thank you, Father God, na manatili ang iyong salita. At thank you, Father God, na magpadala kayo ng mga tao na magtuturo sa kanila ng tamang direksyon sa kanilang pamumuno sa gobyerno, na bumaba ang mga presyo ng mga produkto sa Pilipinas. Thank you, Father God. Thank you, Father God, sa pagkukontrol na ikaw ang nagkukontrol sa mga presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Salamat, Ama. Thank you, Father God. We love you, Father God in heaven. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord.